Una sa lahat, hagupit ng bagyong Basyang, binaguho ang tulay, pati mga sasakyan inanod. Alak ka, Ginoo ko! Wala na, isa kasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang lugar, partikular sa Mindanao. Meron ding landslide na kinamatay ng 4 na tao. Ang buong detalye at ang update sa bagyong Basyang, alamin maya-maya lamang. Dito sa Palas. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Maulang weekend, bagyong Basyang tutumbukin ang ilang bahagi ng Visayas at Palawan. Reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, posible raw ma-fast track o mapabilis ang proseso sa paglusot sa Kamara. Pangulong Bongbong Marcos, happy raw ngayong binasura ang impeachment laban sa kanya. Distraction lamang daw yan. Dating Vice President at ngayon Naga City Mayor na si Leni Robredo spotted kasama ang mga politikong kakamping, pati na ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Dating Pangulong Duterte umapela sa ICC na palayain siya. Huling giniit ng kanyang kampo na mahina na ang dating Pangulo at walang kakayang tumakas. At sa pabaong Pampa-Good Night, tampok ang iba't ibang pakulo sa funk version ng kantang Buksan Mo. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Umabot na sa 8 ang patay sa kasagsagan na pananalasa ng bagyong Basyang. Abot dibdib ang baha at pati mga sasakyan ay inanod na. Ani sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hala! 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 Alak ka, Ginoo ko! Winasiwas ng malakas na alon hanggang sa tuluyang bumigay ang tulay na ito na gawa sa bakal sa barangay Pugaan sa Iligan City sa Lanao del Norte. Alak ka, Ginoo ko! Wala na! Wala pang 2 taon ang tulay ng pabagsakin ng ulang dala ng bagyong Basyang. Ilang oras pa ang nakalipas, tuluyan ng inanod ang steel bridge. Inanod din ang mga sasakyang ito sa lakas ng agos ng baha sa lungsod. Sige. Kalkulado naman ang bawat hakbang ng ilang senior citizen na ito sa hanggang dibdib na baha para lumikas. Kilid lang, sunod lang sa ako Hanggang dibdib din ang bahang tinatawid ng residenteng ito sa barangay Tipanoy sa kaparehong lungsod. Nakakapit siya sa lubid na gawa ng mga rescuer. Di na ba, pagkuhan mo? Sa barangay Abono naman, umakyat na sa bubong ng kani-kanilang mga bahay ang mga residente dahil sa taas ng tubig. Malalim din ang baha sa Quezon Avenue Extension. Good. Nang humupa ang baha, makapal na putik ang bumalot sa kalsada ng Iligan City. Maraming kotse rin ang putik-putik. Nakahambala din sa kalsada ang mga inanod na troso mula sa bundok. Agad gumamit ng backhoe para alisin ang mga troso at maiwasan ang disgrasya. Tumataas naman ang tubig sa Cagayan de Oro River dahil sa walang tigil na ulang dala ng bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, may 4 na nasawi dahil sa landslide sa Cagayan de Oro City. Halos 400 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center ng lungsod. Halos 6,000 pasahero at crew naman ang stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa bagyo ayon sa Philippine Coast Guard. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Daang-daang pamilyang inilikas dahil sa hagupit ng bagyong Basyang. Ang mga bahay nilamon ng storm surge o daluyong. Nagbabalik si Bril Montalvo. Napaiyak na lang ang 8 buwang buntis na si Desiree. Sa kasagsagan kasi ng bagyong Basyang, nilamon ng storm surge o daluyong ang kanilang bahay sa tabing dagat. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. Buti na lang agad silang nakalikas sa evacuation center bago maglandfall ang bagyo. Ang problema ngayon ni Desiree, manganganak siya ng walang uuwi ang tirahan. Ako lang nga niyo, patabang may kay mga nakay ko dayan. Wala may balay na hurot na mga gamitan na hurot jud. Isa lang si Desiree sa higit 400 residente o halos 200 pamilyang inilikas sa bayan ng Bayabas. Namahagi na ng food pack sa kanila ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Bayabas Mayor Apolonio Luzada, ang importante walang napaulat na nasaktan. Sigurado ako na mayroong mga damages when it comes to
agricultural and mga infrastructure. So ngayon, after siguro breakfast, puntahan namin yung lahat ng mga barangays para makonsolidate namin ang mga damages. Dahil din sa matinding pag-ulan kagabi, nagka-landslide na sa bahaging ito ng Bayabas. Agad nagkasa ng clearing operation para madaanan ang natapunang kalsada. Ilang oras ding nagka-brownout pero agad ding naaksyonan. Ang ilang bahay naman sa Tandag City, madaling araw pa lang, pinasok na ng baha matapos ang magdamagan na ulan. Sa bayan ng Cortez, naputol na ang tulay na ito. Para makatawid, naglagay na lang ng kawayan ang mga residente. Ang kalsada namang ito sa Surigao City, nagmistulang ilog. Nung bumuhos kasi ang malakas na ulan, mabilis ding umapaw ang dike sa lugar. Hindi rin nakaligtas sa landslide ang mga kalsada sa Agusan del Norte. Humambalang sa daan ang mga gumuhong lupa at nabuwal na puno. Ang mga eskwelahang ito naman sa Baloy sa Lanao del Norte nalubog na rin sa baha. Ang mga classroom puno ng putik at nagkasira-sira na ang mga silya at lamesa. Ganyan din ang sitwasyon sa Malungon Elementary School sa Taraca, Lanao del Sur. Lubog sa baha ang classroom kaya hindi mapakinabangan para sa nagawing evacuation centers. Umapaw na rin ang Taraca River dahil sa lakas ng ulan. Sa pilitan ng pinalikas ang mga residente. Perwisyo rin ang dulot ng pag-apaw ng ilog na ito sa mga motorista sa Misamis Occidental. Hindi kasi madaanan ng mga sasakyan. Bantay sarado rin yan ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Ihina pa ang bagyong Basang pero magpapaulan pa rin ito. Lalakas naman ang amihan na lalo pang magpapalamig sa bansa. Sa huling ulat ng Pag-asa, nasa coastal waters na ng Dalaguete, Cebu ang bagyong Basang na tiliyang nasa tropical depression category. Nasa signal number 1 pa rin ang malaking bahagi ng Kabisayaan, kabilang na po ang Western Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa. Posible muli mag-landfall sa Cebu o Negros Oriental ang bagyo bago ito maging low pressure area. Ayon sa Metra, may chance rin itong malusaw sa weekend. Sa ngayon, nagpapaulan pa ang bagyo sa Western at Central Visayas, maging sa ilang bahagi ng Mimaropa at Kabikulan. Magpapaulan din ang shear line sa Calabarzon. Sa linggo naman ay posibleng lumakas pa ang amihan. May chance ring umulan sa weekend dito naman sa Metro Manila. Kaya magdala ng payong kung may lakad. Na-transmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Posible pa raw na mapabilis ang proseso niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ipinadala na ng House Secretary General sa opisina ni Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang susunod na hihintayin ay ang maisama ito sa order of business ng plenaryo simula sa Lunes. Pero ayon kay House Justice Member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, hindi niya inaalis ang posibilidad na may maghain ng reklamo mula sa 1/3 o nasa 105 na kongresista para sa fast-track mode o pabilisin ang proseso. Matatandaang sa huling desisyon ng Korte Suprema, naglatag ito ng mga panuntunan kung paano ang gagawin sa fast-track mode. Yan ay hanggat hindi pa nare-refer ang impeachment complaint sa House Justice Committee. Oras kasi na ma-refer na ang reklamo sa komite, umpisa na ng proceedings at epektibo na ang 1-year bar rule. Ibig sabihin, bawal na may maghain ng panibagong reklamong impeachment laban sa bise sa loob ng 1 taon. Kaya si House Justice Chairperson Jervy Luistro, umaasang maglalabas na ng amended rules on impeachment ang House Committee on Rules para magabayan ang mga kongresista. So that the entire institution will be guided. Ang dami kasing medyo gray areas doon, no? Sapagkat hindi nga consistent yung decision ng Supreme Court with respect to the existing rules of the House of Representatives. Kumpiyansa naman si House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na lulusot sa House Committee on Justice ang inendorso niyang impeachment laban kay VP Sara. Saan ka ba man nakakita ng bansa na meron ganyan, occupying the second highest official position in government ay nagbabanta openly
Kitang-kita, dun mismo sa bibig niya. The proof there is her own words. This is actually high crime and betrayal of public trust. Giit ni De Lima, kahit pa ang gawing pagkilatis ng sufficiency in substance ay yung tulad ng ginawa sa PBBM complaints, sigurado siyang lulusot ang kanilang reklamo dahil solid ang mga ebidensya. Even we don't agree na kailangan nilang tingnan na kaagad at make a cursory perusal of the supporting evidence. Kasi nga, lagi ko pong inuulit noon during the hearings ng dalawang complaint against PBBM, ang kailangan lang allegational sufficiency. Hindi pa yung tungkol sa admissible ba yung mga ebidensya, totoo ba yung mga ebidensya. Sa Lunes, inaasahang may ikatlong grupo na maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang Senado naghahanda na alinman sa impeachment complaint ni na VP Sara o Pangulong Marcos ang aabot sa paglilitis. Naghahanda ka at hindi natuloy, ay well and good, okay lang. But still, nakahanda kayo because it's part of the job of the Senate. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Happy raw si Pangulong Bongbong Marcos na binasura na ng House Committee on Justice ang reklamong impeachment laban sa kanya. Sagaba lamang daw kasi ito sa kanyang trabaho. Una pa lang daw ay kumpiyansa na siyang hindi uusan ng reklamo dahil pamumulitika lamang daw niya ito. Ibinasura ng komite ang reklamo dahil insufficient daw ito in substance. Pero ayon sa House Justice Committee, hindi papatay ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa Lunes pa kasi mag-aaproba ng committee report, saka itatransmit sa plenaryo ang nasabing report. Pagdating sa plenaryo, pagbobotohan pa ng mga kongresista kung kakatigan nila o hindi ang desisyon ng komite. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint. There were no real grounds for the impeachment. I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Tila dumistansya naman si Pangulong Marcos sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nitong Lunes lamang, muli naghain ng ilang grupo ng panibagong reklamong impeachment laban sa bise. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Hinihintay ng DOJ ang Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control projects. Gagamitin daw nila ito sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga politikong sangkot sa anomalya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Aminado ang Department of Justice na hinihintay nitong isa publiko ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang official report kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, pwedeng makatulong ang nasabing report sa DOJ at sa NBI sa sarili nitong investigasyon laban sa mga personalidad na idinadawit sa anomalya. Gusto rin namin makita ito, hindi para sabihin na ito ay magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito ay magiging basihan para mangalap ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap, ano ba yung mga leads. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI. Sa ngayon, nahaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva, pero hinihintay pa ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatakda na ring ilabas ang resolusyon sa plunder complaint laban kay dating Congressman Zaldico. Una nang itinanggi ng abogado ni Ko na gusto nilang makipagnegosasyon sa gobyerno. Pero paglilinaw ni Fadulion, may negosasyon man o wala, babalik pa rin sila sa bigat ng impormasyong hawak ni Ko. We have to determine more than whatever amounts they will return, yung sasabihin ba nila is material doon sa kaso. Meron ba silang sasabihin na hindi pa namin nalalaman na makakatulong para yung mga tao na involved talaga or sangkot makonvict or madiin sila lalo.
Yun nga lang, habang nakabinbin ang usapin sa pagbabalik ng nakaw na yaman, patuloy ang pagbabayad ng ating gobyerno sa hangar at maintenance fee ng mga air asset niko sa ibang bansa. Doon pa rin sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin tayo nagbabayad ng hangar fee at saka ng maintenance fee nila hanggat magkaroon ng forfeiture order. Sa ngayon, aabot na sa 25 billion pesos ang na-freeze na asset ng Anti-Money Laundering Council na may kinalaman sa flood control scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling umapela ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC para agad siyang palayain. Ayon sa kampo ni Duterte, nagkamali ang pre-trial Chamber 1 na deklarang fit to stand trial si Duterte dahil hindi umano nito isinaalang-alang ang sinumit nilang medical report. Hirap nga raw ang dating Pangulo na planuhin o ayusin ang araw-araw niyang gawain. Nilatag din daw sa medical report ang kakulangan sa executive functions ni Duterte o ang kakayahan niyang magplano o magdesisyon. Dahil sa mahina umunong lagay ni Duterte, imposible raw na makatakas siya. Naunang sinabi ng mga doktor sa ICC na fit ang dating Pangulo sa trial. Magsisimula ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa February 23. Umabot na sa 7 ang mga suspect na inaresto kaugnay sa pulis na isinilid sa septic tank sa Bulacan. 4 naman ang patuloy na tinutugis, kabilang isang mamahayag na tinangka umanong pagtakpan ng krimen. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Nagpalipat-lipat ng lugar bago tuluyang naaresto ang gunman sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Siya ang pulis na sinemento sa loob ng isang septic tank sa Malolos, Bulacan noong January 31. Sabi ng Bulacan Police Provincial Office, mukha raw tatakas pa ulit ang sospek na naaresto ng mga tauhan ng Tagum City Police sa Davao del Norte. At mukhang may balak pa raw siyang mangibang bansa. In his possession is during the time of arrest, dala po niya yung kanyang passport. From Bulacan, he went to Manila. Sumakay po siya ng aeroplano going to Cebu. And then from Cebu, nag-byland po siya going to Dumaguete City. Then from Dumaguete City, byland also, nagpunta siya ng Misamis, Lanao, and Tagum City. Sa ngayon, 7 sospek na ang hawak ng mga pulis. Lahat sila nagpositibo sa drug test. Habang 4 pang sospek ang patuloy na tinutugis. Kabilang ang isang mamamahayag na ama ng isa sa mga naarestong sospek. Bagamat hindi raw direktang sangkot sa pagpatay ang ama, sinubukan daw niyang itago ang krimen na nangyari sa bahay ng kanyang anak. Pinuntahan po nila yung tatay kasama yung anak to inform the father na mayroon pong namatay doon sa vicinity nila. Medyo nagalit nga po yung tatay. Tinanong po ng anak at saka ng mga kasama niya kung anong gagawin. And according to him is tanggalin doon kasi mangangamoy. Sa kuha ng CCTV na ito noong January 24, 6 na sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa terminal ng tricycle na ito sa Barangay Mohon. Base sa video, bandang 10:40 ng umaga, narinig ang mga putok ng baril. Napabalikwas naman ang mga tricycle driver. Matapos niyan, 2 lalaki ang lumabas mula sa bahay kung saan narinig ang putok. Makalipas ang 1 linggo, natagpo ang patay si Kasaway na sinemento at tinambakan pa ng basura sa loob ng septic tank. Tadtad din siya ng bala at naaagnas na. Sa ngayon, trabaho bilang pulis pa rin ang pangunahing motibong tinitignan sa pagpatay kay Kasaway. Lalo't lahat ng naarestong sospek ay sangkot umano sa bentahan ng iligal na droga. Nahaharap sila sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Patay ang isang retiradong sundalo sa pananambang sa Matalam, Cotabato. Ayon sa Matalam Police, nagmamaneho ng pickup truck ang 68 anyos na biktimang si Leonardo Songkaya nang harangan siya at paulanan ng bala ng mga suspect. Dead on the spot ang biktima sa dami ng tama ng bala sa katawan. Patuloy pa tinutugis sa mga nakatakas sa suspect at inaalam pa ang kanilang motibo sa pamamaslang. Showbiz tonight na tayo. Sizzling hot si Andrea Brillantes sa gitna ng winter sa Switzerland. Serving hot look si Blythe sa gitna ng snow. Agad pansin o agaw pansin din ang kanyang bagong blonde hair. Para yan sa kanyang karakter sa kapatid serye na A Secret in Prague.
Kamakailan lang nang tumulak pa Czech Republic sina Andrea at Enrique Gil para sa naturang serye. Abangan ang A Secret in Prague soon dito sa TV5. Usap-usapan ng tinaguriang bad boy ng dance floor na si Mark Heras na umiiyak sa video. Ang kanyang caption, kulong sa sistema at wala na itong iba pang detalye. Nag-alala tuloy ang mga kaibigan at fans ni Mark. Nire-remind nila ang actor-dancer na marami ang nagmamahal sa kanya, handang makinig at umalalay. Minsang naging laman ng balita si Mark matapos niyang amining sumayaw siya sa isang gay bar. Minsan na rin siyang idinimanda ng businessman singer na si Jojo Mendres dahil umano sa grave threats. Marami pa akong chika later kaya dyan lang kayo. Susunod, resort sa Cebu nasunog sa kasagsagan ng bagyo. 5-year validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan, papayagan na. At Kim Son-ho nagsorry kaugnay sa aligasyon ng tax evasion. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagdulot din ng landslide at baha ang bagyong Basyang sa probinsya ng Cebu. Sa kasagsagan ng panalasan ng bagyo, nagkasunog pa sa isang resort. Narito ang Frontline Report. Gumuho ang bahagi ng lupa sa bundok sa Balamban, Cebu. Nagbagsakan ang ilang puno at malalaking bato bunsod ng bagyong Basyang. Tumaas din ang level ng tubig sa mga ilog. Ganyan din ang sitwasyon sa Toledo, Cebu. Nagkaroon ng landslide malapit sa barangay hall ng Captain Claudio. Pinaalalahanan ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa mga kalsadang apektado ng landslide. Ginising ng malakas na ragasan ng tubig ang mga taga-Sitio Harden sa Barangay Carmen habang bumubuhos ang ulan. Tuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Kaya mga residente hindi maiwasang mabahala. Si Saka na gyud maayo ang tubig, nagpadayon gyapon siya Saka no. Tanawon ninyo. Di na makitang footbridge. Then kusog na ang bulog sa tubig oh. Ang tent namang ito sa Argao, Cebu, nilipad ng malakas na hangin. Buti na lang, nakuha rin ito agad ng mga responder. Sa probinsya ng Cebu, 8 LGU ang nagpatupad ng preemptive evacuation. Kabilang dito ang Talisay City. Si John Ray, inabutan naming bit-bit ang mga gamit. Nakatira siya sa tabi ng Mananga River, kaya nagkusa na siyang mag-evacuate. May trauma na raw kasi sila ng kanyang pamilya sa naranasan noong bagyong Odette at Tino. Affected yung ulan, nalakas naman yung tubig. So, it's better to mag-evacuate mo na bago yung tubig. Trauma na po kami. Mas better na mag-evacuate na muna kami. Yung mga magulang kasi, yung ating mga magulang kasi is senior citizen. Sa Barangay Litmon, itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang bangka sa dalampasigan. Wala na ring tigil ang pagbabantay ng disaster teams sa command center sa Cebu City. Si Governor Pambari 4 na nasa China para sa isang official trip, napauwi nang mabalitaang tatama sa Cebu ang bagyo. Hindi ko mahimutang dito doing diplomatic job knowing that kita diri na yung maabot nga Basyang. So what's the point? Nabahin yun ako na so I decided na to come back yun. Di lang yun mo kumpiyansa pareha sa Tino, no? Inikot niya ang ilang ilog gaya ng Mananga River. Umapaw ito noong bagyong Tino, kaya maraming bahay ang na-wash out. Patuloy na inoobserbahan ang naturang ilog dahil sa pagtaas ng water level nito. As of now, ang atong PDRRMO nagpadala na ta og mga equipments, rescue o clearing equipments dito sa south. As predicted na as it is being predicted na tumuhit ang Basyang. Ang Kotkot River naman sa Liluan umabot na sa critical level.
Rumaragas ang tubig na may halong putik naman ang dumaloy sa mga lambak bridge sa Dalaguete, Cebu. Nauna nang sinuspende ang lahat ng tourism activities at isinara ang ilang waterfalls bilang pag-iingat. Binawalan na rin mo ng pumalaot ang mga mangingisda. Sa kalagitnaan ng pananalasa ng bagyong Basyang, sumiklab ang sunog sa staff housing ng isang resort sa Panagsama Beach. Wala namang nasaktan at inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Gagawin ng hanggang 5 taon ang validity ng registration ng mga bagong sasakyan. Pero git ng ilang grupo, hindi naman yan ang problema. Nasa Frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Nagmadali pa raw na umalis si Kim para makapag-renew ng rehistro ng motorsiklo sa LTO. Pero pagdating niya doon, kulang daw ang dala niyang papeles. Ngayon, nagpunta na ako, may kulang pa palang inspection. Kala ko itong papel ko is for diretso na. Yung pala may isa pang inspection for ownership talaga. Ayun po, mahirap po talaga. Ang hassle sa akin, pabalik-balik. Ang ganitong hassle sa pagpaparehistro, gusto nang iwasan ng Department of Transportation. Sa News 5, ibinunyag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na inaprubahan na niya ang utos na palawigin ang validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Kung ngayon, 3 taon, may 5 taon na. Sakop nito ang lahat ng bagong sasakyan, mapapribado, pampubliko at maging mga motorsiklo. Ayon sa mga opisyal ng LTO, ngayon ay 3 taon na exempted sa pagbabayad ng yearly car registration ang mga bagong sasakyan. Ibig sabihin lang nito ay 3 taon na in advance ng mga may-ari ng sasakyan, yung ibinabayad nila sa LTO. Kung may mapatupad yung bagong pulisiya, lalabas na 5 taon ang advance ng mga may-ari ng sasakyan sa LTO. Ayon kay Secretary Lopez, bukod sa bawas abala, mas makakasiguro rin ngayon ang mga motorista na tumaas na ang kalidad at kaligtasan ng mga bagong sasakyan. Pag tignan nyo po lahat ng mga kasa ngayon, lahat ng mga dealers, halos lahat, nag-extend na rin po sila ng warranty to 5 years. So sabi nga po namin, kung itong mga kasa, mga dealers, nag-level up, kailangan din naman ng pulisiya ng gobyerno at least to catch up with that kind of policy. Pero ngayon pa lang, tutol na agad ang Automobile Association of the Philippines. Hindi naman daw kasi nito natugunan ang tunay na hassle sa pakikipagtransaksyon sa LTO na nauuwi sa pamamayagpag ng mga fixer. Pagka ginawa mong 5 taon, sure, na-exempt ka lang ng 5 taon sa pagpunta, pero pupunta ka pa rin. So yung underlying issue hindi nasagot. Problema rin daw ito para sa mga hindi nakakatanggap ng notices kaugnay sa No Contact Apprehension Policy. Dahil kadalasang nalalaman lang ng mga ito na may violation na pala sila kapag nagparehistro na sa LTO. Sa ngayon, nasa kamay ng LTO ang pagpapatupad ng 5-year registration validity para sa mga sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mismong mga pulis na ang magbabaklas ng mga signage, tarpaulin o marker na naglalaman ng larawan at pangalan ng mga politiko. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., paraan ito para protektahan ang integridad ng serbisyo publiko. Anya, ang pera ng bayan ay para sa bayan, kaya hindi dapat palabasin na pag-aari ito ng isang tao. Babala pa ni Nartates sa mga gumagamit ng government property para ibida ang isang personalidad. Nilalabag nila ang prinsipyo na ang public office ay public trust. Naunang ipinag-utos ng DILG ang pag-alis ng mga signage na may larawan o pangalan ng mga opisyal. Giit ng ahensya ang mga programa ng gobyerno at dapat walang anumang bahid ng promotion ng mga politiko. Nag-sorry ang Korean actor na si Kim Son-ho sa gitna ng aligasyon ng tax evasion laban sa kanya. Ayon sa kanyang agency, pinasara na raw ni Son-ho ang dati niyang one-man company. Binuo ang kumpanya noong 2024 para sa kanyang acting at theater activities. Hindi idinetalye kung magkano ang kanyang binayarang buwis. Alinsunod sa Korean law, mas mababa ang income tax ng mga korporasyon kumpara sa buwis mula sa personal income. Naunang itinanggi ng agency ang kanyang pagkakasangkot sa tax evasion. About dun sa yung mga tarpaulins and signages na merong mga mukha at pangalan ng politicians, no? I have a question. Is there a certain condition na maaaring makalusot yung mga names nila and photos sa public space? Pag public space, it's supposed to be
managed by government. LG. If it's private space, for example, if it's nasa bakuran mo yung, Bahay mo. yung tarpaulin, wala silang magagawa. Sa akin, it's more, I guess it's more a question of whether that's the best use for the police. Considering that your ratio ng police to population sila, 1:572. Medyo kulang Ang tayo konti. sa police. Oo. Mas ganun may gagawin. May dagdag trabaho pa silang ganito. Magbabaklas. Mababaklas pa. Parang hindi nila trabaho yun. Then naalala ko lang yung anti-EPAL bill years back, and I think ni-renew ulit yung bill na yan. Kasama yan yung dapat naman talaga yung mga proyekto, hindi naman talaga yung proyekto nung proyekto na siguro in-initiate ng isang opisyal o politiko, pero hindi nila pera yon. Pero syempre nga, ang dating kasi pag nandun yung mukha, Sa kanila. pera niya. Yes. Oo. Pera ng taong bayan, buwis natin yan, di ba? Yung mga sasakyan na umiikot. Project of ganun. Ano gawin ng mga pulis doon? Kaskasin din nila, tanggalin nila. Dapat. Dami Para fair. Project ni Kapitan. Para fair. Project ni Oo. Congressman. Mga ambulansya, may ganun din. Oo. Tama kayo. Kaskasin sige, natin, i-suggest natin next time pag naubos na yung mga tarpaulin. Naku, dagdag din naman yun sa pagtanggal. Tsaka mas mahirap magkaskas. Susunod, Naga City Mayor Leni Robredo at ilan pang politikong kakamping muling nagsama-sama. Interior Secretary John B. Cremulya, posible na tumakbo sa 2028 kung may basbas ni Pangulong Marcos. At Blackpink Lisa sasabak na sa rom-com. Tutok lang, mga kapatid, dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muling nakasama ni Mayor Leni Robredo ang team kakamping gaya ni Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ayon kay Congresswoman Laila de Lima, ilan sa mga napag-usapan nila ay ang 2028 elections. Spotted din si Robredo kasama ang mga dati at kasalukuyang gabinete ng Marcos administration. Nato report. Matapos ang ilang taon, reunited ang mga magkakaalyado sa oposisyon ng 2022 at 2025 elections. Nariyan ang dating running mate na sina Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Kasama nila sina Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino at mga kongresistang sina Chel Jokno at Laila de Lima. Present din sina dating Senator Franklin Drilon at isa sa founding members ng Partido Liberal at dating Budget Secretary Boots Abad. Sa isang hiwalay na photo, nag-groovy pa sina Robredo, de Lima at Hontiveros. Sabi ni Robredo, isa raw itong rare lands out kasama ang mga taong nakasama niya sa maraming laban noon. Mukhang ito rin daw ang unang beses mula noong 2022 na nagsama-sama sila. Sa mensahe naman ni De Lima sa News 5, napag-alaman din daw nila ang ilang pambansang issue, pati na ang 2028 elections. Pero hindi na raw nila ito pinagtuunan masyado. Ang caption naman dito ni Pangilinan, many meetings. Nag-post din si Aquino ng welcome back to Manila para kay Robredo at ng video nilang eye-level chikahan. Pero tingin ng isang political professor, hindi lang ito basta-bastang Lance reunion. They're probably planning, coming up with a strategy as to how to bring back yung, I can't say na liberal party but yung kanilang group to turn it into a dominant group again by 2028. Isa sina Aquino at Robredo sa mga matunog na mga kakamping na tatakbo sa 2028. Pero una nang sinabi ni Robredo na balak niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Nariyan din si Ontiveros na kamakailan lang ay sinabing bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo sakaling siya ang piliin ng oposisyon. Itinutulak din ang pakikipag-alyansa nila sa Administrasyong Marcos Jr. para matalo ang mga Duterte. Pero sa ngayon, tila malamig pa raw sila dyan ayon kay Jokno. Kami ay issue-oriented. Hindi naman kami talagang nag-decision
Bago naman ang meeting ng oposisyon, nakipagpulong din si Robredo kay DPWH Secretary Vince Dizon para pag-usapan ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway at Bicol River Basin Development Program. Nagkasama rin sa isang kasal sina Robredo at Senator Erwin Tulfo na kasama sa mga pambato ng Administrasyong Marcos sa nakaraang 2025 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Hindi raw tatakbo sa 2028 si Interior Secretary John Vic Remulla kung walang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos. May update naman ang kalihim sa paghahanap kina Atong Ang, Zaldico pati na rin kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang Frontline Report. Zaldico, Bato de la Rosa, Atong Ang. Kung gaano ka high profile, ganun din kahirap maghagilap. May kanya-kanya kasing kontrobersiya. Nasaan na nga ba sila? Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa programang The Big Story ng One News, nasa bansa pa raw si Atong Ang. Yan ay kahit pa inilantad ng whistleblower na si Julie Padidongan na nasa Cambodia ang pugante. Para pabilisin ang pagtugis, tataasan na raw ang 10 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo kung nasaan si Atong Ang. Wala na rin daw tumutulong kay Atong Ang sa loob ng PNP. The 17 that he had, they're all in jail. The ones he used to kill the hundreds of Bogueros. They're all now. Ayun, we acted immediately because they were under our control. We put them in restrictive custody for over a year. Si Zaldico naman nasa Portugal daw at kasama ang pamilya. Pero hindi pa siya sinasagot ng gobyerno sa pahiwatig na makipag-usap. Pero desidido si Secretary Remulla, $1 bilyong o katumbas ng higit 50 billion pesos ang kailangan munang ibalik ni Zaldico mula sa flood control funds bago makipag-usap sa gobyerno. May basihan daw ang numerong yan kahit binubueltahan ng kampo ni Zaldico. Computed was 56 billion pesos as of 2024. 50 projects that he would approve. Kasi ano siya special case Siya ang tagalista, siya taga-approve, siya contractor. Zaldico is protected by his Portuguese passport. To say that it's easy to catch him, it's not. Si Senator Bato de la Rosa naman, hindi naman pugante, bagamat inaalam kung nasaan siya. Kung tutuusin, walang rason para magtago si Bato. Wala naman daw kasi talagang warrant ang ICC laban sa senador ayon sa kalihim. As far as I am concerned, there is none. As far as the DFA is concerned, there is none. As far as Malacanang is concerned, there is none. But there might be. I tried to reach out to him and through his friends. There is no arrest warrant. Samantala, sa usapin ng politika, may 3 raw pagpipilian si Secretary John Vic. Ang bumalik sa Cavite o magretiro sa politika o posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Malaki raw kasi ang naipamulat sa kanya ng pagiging miyembro ng gabinete. Being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about, how it runs, what makes it difficult, who are the best people around. It's one of the most thrilling experiences you can ever have. Is to serve in the cabinet. Pero kung sa usapin ng pagtakbo sa 2028, malaki raw ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos. I will not run if he doesn't endorse me. Kung walang Marcos, walang Remulla. They gave my father the break to become governor. And we've been repaying. We stuck with them for 36 years. We never changed sides. Loyalist talaga kami. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Abangan! Viral na dance craze ng kantang Buksan Mo. Meron na ring pamatay version. At ang Blackpink Lisa, bibida sa isang romantic comedy movie. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Rom-com era for Lisa is coming soon. Bida lang naman siya sa isang romantic comedy film ng Netflix. Sa post ng Giant streaming app, inspired ang pelikula sa 1999 classic film na Notting Hill na pinagbidahan noon ni Julia Roberts at Hugh Grant. Wala pang ibang detalye dyan, pero ang chika,
Same sa tema ng pelikula ang rom-com ni Lisa na tungkol sa unexpected relationship ng isang global celebrity at isang ordinary person. Nako, yan ang aabangan natin, Blinks! Speaking of Blackpink, itodo na natin ang update sa kanila. Nag-tracklist reveal na ang K-pop sensation ng kanilang upcoming third mini album na Deadline. Base sa post, kabilang dyan ang hit single nilang Jump. Go naman ang main title. Nariyan din ang Me and My at F-Boy. Sa February 27 na ilalabas ng Blackpink ang mini album na Deadline. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para sa ating pabaong pampagood night, trending ang funk version ng Buksan Mo. Na pinapakinggan mo kanina. Naririnig kita, wag kang ano. May iba't ibang pakulo dyan ang netizens. May chocolate. Pasukin mo na. May chocolate. Nilaro ng dalawang yan ang kanilang ballroom performance ng kanta. Ayan tuloy, nahulog. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Ang netizen naman na yan, abay have kabaong ang ginawang props. Huwag agad magtaas ang kilay dahil katuwaan lang naman yan. Pok, alam mo, bago tayo pumasok sa studio, may nagpa-practice niyang song na yan. Ikaw? Naudlot Oo. So, meron ba tayong music niyan? Kasi patingin naman, Naudlot practice nga, mo. Miss Mel, kasi alam mo, napakasipag ni Martina. Sobrang busy niya mag-print ng scripts natin. So, wala tayong kaming edit. presentation ngayon. Pero baka si Sir Ed meron kasi mukhang pinapanood niya kanina. Nagpa-practice sa kabaong? Ano? Hindi, nag-practice sila ng totoong steps. Ayan. Buksan mo, papasukin mo. Nagulat siya. Sabi ko sa'yo, nag-practice siya. Ready si Johnny. Guard. Huwag niyo siyang inakalit. Wala, nanonood din yung guard sa atin. Buti na lang, Biyernes ngayon. Ano papatay mali siya pa ito, nanonood ka kanina. Sir, gawin mo na. Siyempre, I was doing research. Ganun ka lang, Sir, ganun, no? Tapos, Buksan mo, papasukin. panalo ka, Johnny. Oh, tira tayo! Bigay natin kay Johnny to. Tumpong linggo sa'yo. Yan. Buksan mo doon sa refrigerator eh. Buksan mo. Ano laman? Anyway, yan po 45 minutong pag-himay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes mga kapatid, kami inyong kapatid sa Balita at sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang bukasan sa Frontline Tonight. Napasukin niyo.